at ako ay magtatalakay ng isang mainit-init na issue na kung saan lahat tayo ay humaharap. Walang iba kundi ang pagtaas ng presyo ng langis. Ang langis ay isang uri ng natural resources na maaaring magmula sa ilalim ng lupa, dagat, o kaya naman mula halamang dagat tulad ng niyog o ibang gulay. Maraming uri ng langis ayon sa gamit nito. Una na dito ay ang petrolyo. Isa sa pinakamahalagang uri ng langis pang-komersyal. Mula sa petrolyo, maaaring mapagtakbo ito ng makina na gamit ng tao sa pang-araw-araw na gawain katulad na ng mga sasakyan, mga makina sa industriya at iba pa. Sumunod na dito ay ang langis na kinatas mula sa mga halaman na karaniwang ginagamit sa paggawa ng maraming produktong pangkalusugan o pang-cosmetic. Dahil sa mga ito, makikita natin ang kahalagahan ng langis sa industriya ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, mainit na balita na napapatungkol sa mabilisang pagtaas ng presyo ng langis sa kadahilan ng giyera sa nangyayari sa kasalukuyan sa gitnang silangan. Ayon kay Mia Lista, ang kaguluhan ay hindi kagagawa ng masong anak pawis, kundi kagagawa ng inter-imperialista, digmaan at interprofesyonal na ng mga pambansang burgesya na may kanya-kanyang among imperialista kapangyarihan. Dahil sa mainit na isyong ito, maraming Pilipino nagluluksa sa ganitong krisis. Ang langis ay gayon na lamang kahalaga sa buhay ng mga mamayang Pilipino. Halos lahat ng mga bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw ay ginagamitan ng panggatong ng petrolyo. Ang gas mismo na esensyal sa araw-araw na buhay ng maraming, lalo na sa kayunan, ay isang produkto ng petrolyo. Ayon sa aklat ng katotohanan sa likod ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis, mahigit 54% ng pambansang konsumo ng enerhiya ay nagmula sa imported na langis. Ito ang pinapatakbo sa mga makina ng mga makinarya sa mga pabrika at sakahan. Nagpapaandar sa mga sasakyan at lumikha ng kuryente, galing din sa petrolyo ang hilaw na materyales na kailangan ng batayang industriya ng kemikal na bukod sa industriya ng bakal ay salingan ng tunay na industriya at kalaunan. Maraming seksyon ng problema at pagsubok sa paglutas ng malaking problema nito. Una na dito ay ang kadahilan ng pandaigdig na krisis na utang na sumabog noong 2006 hanggang 2009 ay ang malaking utang na kapitalista mundo mula noong 1970s ang naging dahilan ng inflasyon o pagtaas ng presyo ng bilihin. Sumakatwid, ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ay ang wala ng solusyon na krisis ng pandaigdig kapitalismo na nagsimulang sumabog noong huling bahagi ng 1960s. Palaging pataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil itinakda nito ang kartel sa industriya ng langis sa layuning magkamal ng sobra-sobrang tubo. Ang industriya ng petrolyo sa Pilipinas ay monopolisado ng kumpanyang Petrol, Shell at Caltex na bumubuo sa lokal na kartel sa langis. Kontrolado ng naturong mga kumpanya ang inflasyon, pag-iimbak, pagre-representa at kalakalang bahagi ng distribusyon hanggang sa pagtitingin ng petrolyo. Isang dekada ng pagpapalit-palit sa pwesto ang iba't ibang paksyon ng politiko at nangako sa iba't ibang bansa kung sila ang nasa pwesto. Ilang taon na mula nang pumasok ang progresibo sa Kongreso at nagsasabi na may hirap na mamamayan na kami ang boses nyo sa bulwagan ng mga buhaya. Wala tayong masasandigang politiko, ito man ay administrasyon, oposisyon o nag-aastang progresibo sa loob ng Kongreso. Anong nagpapatunay na sa ating mga mamamayan ang tunay na pag-unlad ng Pilipinas dahil sa ganitong krisis na ipapakita ng gobyerno ang serbisyong binibigay nito? Malaki ang epekto nito
sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga taong walang kakayahan ang nalulunod sa ganito. Dapat nating bigyan ng saysay ang mga taong walang-wala at hindi isipin ang pansarili lamang. Sa aking palagay, para maihinto natin ang ganitong sistema ng Pilipinas, ay dapat matuto tayo manaliksik para tayo ay magising at maalam sa nangyayari sa ating bansa. Kapag tayo ay natuto sa ganito, matututo tayo bumoto ng tama dahil nasa kamay pa rin natin mga Pilipino ang kalagayan ng ating ekonomiya. Dahil sa huli, tayong mamayan lang din ang mahihirapan. Kung ako ang bibigyan ng pagkakataon na mag-propose at mas palaguhin pa natin ang pampublikong transportasyon nang sa gayon mabawasan na ang private vehicle, at ang mahalagang natutunan ko dito ay bumoto tayo ng tama para hindi tayo nalulunod sa kamay ng mga buhay. That's all. Thank you!